Hallelujah, praise God. Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ay tumayo sa ating pagsisimula. Purihin natin ang Diyos. Tayo ay lumapit sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. We bless your name, O God, in this place, O God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Blessed be your name, O God. Hallelujah. Praise God. Awitin nga natin, mga kapatid, yung welcome into this place. Habang iniisip natin ang Panginoon at inibitahan natin sa oras nito. Welcome into this place. Welcome into this place. Welcome into this broken vessel. You desire to abide in the praises of your people. So we lift our hands as we lift our hearts, as we offer up our praises to your name. Welcome into this place. Oh yes, Lord. Hallelujah, we desire to be in fellowship with Into you. this broken vessel, you desire to abide in the praises of your people. So we lift our hands, as we lift our hearts, as we offer up our praises to your name. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, Lord, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Hallelujah. Let's speak to Jesus. Let's tell Him we desire His presence in our midst. Your glory, Lord, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah, your presence we desire, Jesus. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us experience more aware yes, oh God. of your presence. Let us be sensitive. Touch, Let oh us God. experience Hallelujah, our the senses. glory Hallelujah. of your Give us soberness, goodness. oh Lord, in this moment. Let us be Hallelujah. Help us to more silence all aware the of voices of the your world and the enemy. presence. But we rather be Let us sensitive to your still experience small the voice, oh God. glory of your Oh, Jesus, let us become. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Hallelujah. Oh, your presence. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence.
Hallelujah, Jesus. Come, We know, God, flood this place our and gathering will fill be in the vain without your presence, O Lord. atmosphere. You are the Your very important glory, God, ingredients, O is Lord, of what our our gathering hearts together. long for. We want to experience to you. Oh, we want to receive from you. We want to by be your strengthened. presence, Hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah. Shall we love Him? Shall we praise Him? Praise God. Hallelujah, Jesus. May I ask Sister Lina to open us with prayer. Yes, Jesus, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Yes, Jesus, we want your presence to move in our midst, oh God. Search our hearts, search our mind. Forgive us all our sins, oh Lord Jesus. And we ask you, oh Lord God, to bless our prayer meeting. Bless mo din, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin sa gabi pong ito. Gamitin mo siya as your mouthpiece, Lord God. Patuloy mo kaming magamit sa gawaing pananalangin dahil dito sa iglesia mong ito natatagpuan ng tagumpay kung paano po kami makipagbaka, kung paano kami manalangin, Panginoon. Lukuban mo kami ng banal na dugo at naniniwala po kami, O Diyos, katagumpayan ay amin pong makakamtan. Marami pong salamat, hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At malaya po tayong makaupo, mga kapatid. At ating kukunin ang ating prayer request kung meron po tayo, mga kapatid. Meron tayong prayer request. Amen. Sino pa, mga kapatid? Sino pa, mga kapatid? Amen. Praise God. Sino pa, mga kapatid? Sana? Amen. Wala na, mga kapatid? Amen. Praise God. Ang sabi niya sa Psalms 145, 18 to 20, kung wala ng prayer request. Sabi niya, mga kapatid, sa isang salmo, mga kapatid, mababasa natin doon na the Lord is close to all who call on Him, yes, to all who call on Him in truth. Ang Diyos ay malapit sa kanila na tumatawag sa Kanya. Oo, sa kanila na tumatawag sa Kanya ng may katotohanan. He grants the desire of those who fear Him. He hears their cries for help and rescues them. The Lord protects all those who love Him, but He destroys the wicked. Amen.
So, palintulutan niya akong mag-exhort ng panandilian, mga kapatid, bago tayo lumuhod, mga kapatid. I just want to share something that enlightened me and continually enlightens me, mga kapatid, sa ating pananalangin. Kapag tayo nananalangin, mga kapatid, iniimbitahan natin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi tayo nananalangin upang sabihin sa Kanya kung ano ang kalagayan natin, dahil alam niya, nothing is hidden. Walang nakatago sa Kanya, mga kapatid. He knows our past. Alam niya ang ating kasalukuyan. And certainly, He knows our future with respect to what we heard, mga kapatid, na meron na siyang perfect plan for each and every one of us. It's a blueprint. It's a plan, mga kapatid, na His desire is for us to fulfill it, mga kapatid. But not in the way, hindi sa pamamagitan na enforce, persahan tayo, mga kapatid. But He works every day, mga kapatid, giving us insights. Binibigyan niya tayo ng insight, ng unawa. Binibigyan niya tayo ng tinatawag na malawak, mga kapatid, o malinaw na paningin, mga kapatid, spiritual seeing, mga kapatid, upang makita natin. And not just that, binibigyan niya tayo ng desire, ng passion to attain it, mga kapatid. If we come to Him, pag tayo ay lumalapit sa Kanya, mga kapatid, that's the time na nagkakaroon tayo ng passion, ng desire, mga kapatid. And sometimes, mga kapatid, someone, mga kapatid, mayroong isang bagay o merong sinuman, kaaway natin, lalo na sinusubukan niya, mga kapatid, sinusubukan niya na alisin yung confidence natin, yung kumpiyansa natin sa kabutihan, sa kagandang loob ng Diyos. He will instill guilt in us when we fail, kapag tayo na nabibigo, nagkakamali tayo, when we try to make a step, mga kapatid, and then we fail. And He uses them to condemn us. But I want to remind you, my friend, my brothers and sisters, there is no condemnation in God yet. There is no condemnation to them who are in Christ. And who are those who are in Christ? We are baptized in the name of Jesus. At sabi sa Bible, we put on Jesus Christ and we are in Him, mga kapatid. And I want to tell you, mga kapatid, na alam ng Diyos ang ating kalagayan. He knows our weaknesses. He knows our weak links, mga kapatid. Our vulnerabilities. At ang gusto ng Diyos, mga kapatid, sa atin ay, bagaman tayo ay nadadapa, ang gusto ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Amen? Amen. At sa ating pananalangin, we invite Him. Nagkakaroon tayo ng pag-iimbita sa Kanya, mga kapatid. Again, we are not praying to inform Him ano man ang ating kalagayan, but we are praying, again, to invite Him. Iniimbitahan natin siya. Okay? Because God is not a trespasser. Ang Diyos ay hindi siya nang hihimasok. Ibinigay na nasa atin ang free will o kalayaan na pumili. At gusto niya na bunga ng ating kalayaang pagpapasya ang ating pag-aanyaya sa Kanya. Bigyan natin siya ng puwang sa ating buhay. Bigyan natin siya ng room. Or rather, we open ourselves to Him. Bubuksan natin ang ating sarili sa Kanya. And I want to assure you and remind you, my brothers and sisters, that He desires, mga kapatid, siya ay naghahangad na pumasok o siya ay tinatawag na makasama natin. Siya ay naghahangad, higit-higit, mga kapatid, na tayo makasama. And I want you, mga kapatid, gusto ko na alisin nyo yung doubt sa bagay na yan, because the proof is that nung tayo makasalanan pa, wala pa tayong kabutihan o anuman na tinanggap, ang Diyos, nagkatawang tao, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. And never ever believe the lies of the devil na mababago yung level of love ng Diyos sa atin. Whatever, mga kapatid, na ating ma-experience, and I'm not telling, mga kapatid, to just live the way you want, deliberately na maging magpakasama ka na lang. No, mga kapatid, but I know every one of us na tumanggap sa ating Panginoon, we have this continual desire, mga kapatid,
to be corrected, to be straightened, na maayos, mga kapatid. Even to at times, mga kapatid, ay nandun pa rin, nakakapasok pa rin yung ating kahinaan, mga kapatid. And even though, mga kapatid, na nangyayari yun, mga kapatid, always stick in your mind, in your heart, mga kapatid, the direction is toward Him, not away from Him. Huwag tayong magkaroon ng idea na we rather flee away from God and avoid Him dahil sa guilt and shame. No, mga kapatid. But magkaroon tayo na the more that our weaknesses, mga kapatid, ay nagkakaroon ng advantage o nagkakaroon ng opportunity to reign in us, the more din na tayo ilalapit sa Kanya, having the confidence and hope that only Him can help us. Siya lamang ang makakatulong sa atin, sa ating kahinaan, mga kapatid. Amen. We invite Him, mga kapatid. So we pray to invite His direction. Nananalangin tayo upang imbitahan natin ang Kanyang pagbibigay sa atin ng direction sa buhay, because we know as we grow old, mga kapatid, the more that we understand na kailangan natin ng direction ng Diyos. Habang tayo tumatagal, mga kapatid, everything becomes more complicated. And it tells us we need more His direction in our life, mga kapatid. Amen? We can never outgrow our need of God, mga kapatid, even though na tayo ay matagal na sa Kanya, even though masabi natin na we are in the degree of maturity, we know every level, mga kapatid, comes every level of complexity. Ibig sabihin, nagiging komplikado, mga kapatid. But God is ever present. What He is waiting, mga kapatid, ay imbitahan natin siya sa ating buhay. Tayo ay nananalangin to invite His voice. Napakahalaga, mga kapatid, na lagi nating marinig ang boses ng Diyos. Hindi lang tuwing tayo ay nandito, tuwing tayo ay lumuluhod. Never think, mga kapatid, na the only time that we can hear God is when we are kneeling down and closing our eyes and praying. Naririnig natin siya habang tayo nagbibiyahe sa jeep, habang tayo nagdadrive, habang tayo gumagawa, even we are busy. God is putting thoughts in our minds to lead us. And I thank God, mga kapatid, dahil I truly prove that, mga kapatid, sa aking trabaho, mga kapatid, because I learned, mga kapatid, to invite Him in the class, mga kapatid. At may mga times, mga kapatid, na papalya na sana, mga kapatid, but dagli-dagli ang Diyos ay nagbibigay ng rescue. Katulad ng binasa natin, He rescue, He put thoughts, He puts reminder. Nagbibigay siya sa atin ng pagpapaalala, mga kapatid. Imbes na tayo ay ma-confuse, imbes na yung spirit natin, mga kapatid, ay mahaluan ng something na negative. We invite Him, mga kapatid, or we pray para ma-express natin yung desire natin to partner with Him. Gusto nating maging partner. Because we are not just working for Him. Alisin natin yung idea na God is just an audience. He is our partner. He is in us. And what really God desires is to work through us, mga kapatid. Hindi yung we are doing our own thing and God is there watching, cheering up, o kaya mo yan, anak, mga kapatid. I learned this long before, and this serves as an answer to my frustration before, mga kapatid, na no matter how hard I try, mga kapatid, I still fail. But the understanding came, mga kapatid, na it should not be, hindi dapat yung gumagawa ka at ang Diyos ay nanonood lang. We are His fellow laborers. Amen? Ang rason kung bakit niya nilagay ang kanyang Espiritu sa atin is for Him to help us, to easily help us, and we can navigate our life, mga kapatid, in His perspective. Dahil alam natin na yung perspective natin ay limited, mga kapatid. Limitado yung kaya nating matanaw. We have to come to Him and He has to tell us, mga kapatid. Kailangan na sabihin niya sa atin kung ano ang totoo, mga kapatid. Amen. We pray to invite Him into our mind. Alam natin itong mind natin minsan, we can say it's really amazing how it works, but sometimes it's really, parang nakakagulat minsan or
how do I term it? Mga kapatid, alam nyo yung paano kumilos ang ating isipan minsan, mga kapatid. It is easily affected. It's easily affected, mga kapatid. So much that we need to discipline our mind. Kailangan natin laging matuto, mga kapatid, sa pagtuturo ng Diyos. Na may mga time, as we navigate our life, mga kapatid, may mga dumadating sa ating isip. We already experienced, if we allow that thought, mga kapatid, na kumilos sa ating isipan, ay alam natin yung experience natin, pwedeng mag-end up tayo sa frustration, mag-end up tayo sa trouble. And God is good, mga kapatid, remind niya, anak, if you are going to choose again, to allow that thought to play in your mind, ito ang mangyayari. He's going to give us the reminder, and also He's going to give us the strength to overcome this thought, mga kapatid. Imbitahan natin din siya sa ating decision-making, mga kapatid. Let's invite Him in our decision-making, in our will. Let's invite Him even in our emotions, mga kapatid. Imbitahan natin siya. And lagi niyang tinatawag na pagbibigyan yung imbitasyon natin sa Kanya. Pag inimbitahan natin siya sa ating isip, Lord, I invite you in my mind. Inimbitahan kita sa aking isip, kumilos ka. Because every area of our life that God places His hand into will find it's fixed. Mahanap yung kaayusan, matutugunan or masusumpungan yung kaayusan sa lahat ng area ng buhay natin wherein we allow God's hand to get a hold of or yung matouch niya, mga kapatid. Amen, mga kapatid. And that's really evident. Di ba nung tayo ay bagong makakilala sa Diyos, alam natin ang buhay natin. But when God imparted His Spirit to us, He affected our life. Binago niya yung buhay natin. And we can say that not all of our areas yet of our lives, minsan nakakaligtaan natin na i-allow ang Diyos na kunin ang Kanyang kamay and touch it, mga kapatid. We learn it every day, and I'm exhorting to you right now, mga kapatid, na every area of your life, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. You don't have to have the feeling na ano kayang masasabi ng Diyos kung makita niya ang ganito ang sitwasyon ng aking pamilya, ng aking isipan, ng aking puso. After all, hindi naman natin kayang itago yan, mga kapatid, sa Kanya. What God is waiting us for is allow Him, invite Him in that area, at huwag kang magkaroon ng takot, ng pangamba kung ano ang pwedeng sabihin ng Diyos. Do not have a thought, mga kapatid, na kukutsahin ka niya. Huwag kang magkaroon ng idea na ibubuli ka ng Diyos. Nakatulad ng ginagawa natin minsan sa kapatid natin or even what we are doing to ourselves, ganyan ka na naman. Kailan ka pa magbago? Di ba, napakasakit minsan makinig ng ganun, mga kapatid. Instead that we are helping ourselves or somebody, mga kapatid, it's not helping. I learned that in my life. Sinasabi ko yan because many times I did that to someone and somebody. It's not good. It's not right. At huwag nating isipin na kapag inimbitahan natin ng Diyos, ay ang maabot natin na salita niya sa atin ay, kailan ka pa magtanda? Kailan ka pa magbabago? No, mga kapatid. God is gentle. Mga kapatid. And what is God is wanting us, mga kapatid, is we welcome Him in those darkest places and areas of our life para maayos niya. Dahil the more that we hide it to God, mga kapatid, the longer, mga kapatid, na yung kalagayan natin na yun ay mananatiling ganun, mga kapatid. So don't ever think, mga kapatid, ang aabutin mo sa Diyos ay sermon, katakot-takot na pangungutya. God has a way to deal with you. He is wise, mga kapatid, and He has numerous ways, mga kapatid, to deal with your weaknesses, troubles, problems, and whatever, mga kapatid. Give Him access into your bad decision. Marami sa atin, myself included, napakarami nating wrong decisions. Aminin man natin yan o hindi. But I want to give you hope this moment. Imbitahan mo ang Diyos sa lahat ng bad decision mo, and He's going to allow you to navigate, mga kapatid, the way so you can get out of that.
Dahil alam natin lahat ng bad decision ay merong negative effects sa buhay natin. It may last years. Yung nagawa natin few years ago, inihan pa rin niya yung isip natin, hindi tayo makawala-wala, mga kapatid. Hindi tayo maka-ahon-ahon doon, mga kapatid. Why? Our thinking is, we are hiding it to God. Ang thought natin ay walang pakialam ang Diyos yun. Wala siyang tinatawag na maitutulong sa atin, na pwedeng ang aabutin lang natin sa Kanya is, dadagdagan pa niya yung guilt natin. No, mga kapatid. Ang hinihintay ng Diyos sa atin is open up sa Kanya. Admit. You don't have to be, katulad ng sinabi ng awit, you don't have to be pretend that you are okay or you are good. Kahit na nakikilala na tayo sa ating Diyos, 10 years, 15 years, 20 years, let's admit, huwag tayong maging proud or maging alipin ng pride sa Kanyang harapan mismo, mga kapatid, sabihin natin. Kasi merong negative voice sa atin minsan na nagsasabi, magtagal-tagal mo na sa Panginoon. Bakit ganyan pa rin? Aminin natin. Kahit gaano nakatagal, meron pa rin vulnerabilities tayo. Why? God placed that there para hindi mo siya iiwanan, para hindi mo siya kalimutan or magkaroon ng kaisipan na kaya mo na without God. He always placed that in your life for us to be always reminded we need Him. And there's not a time in our lives, walang panahon sa buhay natin na hindi kailangang lumapit sa Kanya. But always laging kailangan nating lumapit sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. If we make that a habit in our life, mga kapatid, I believe, mga kapatid, ang church na inaasahan ng Diyos na maging, mga kapatid, ay magiging reality, mga kapatid, sa buhay natin. You don't have to go hiding. You don't have to go keeping secrets. Hindi mo kailangang magsikreto sa Kanya, mga kapatid. And I'm not telling you to reveal your secrets to someone and somebody. Mga kapatid, go to God. Sabi niya, open the door into your thoughts. Pagbuksan mo ang Diyos sa pintuan ng iyong kaisipan. And even in your motives. Aminin natin minsan, may mga wrong motives tayo even if the action is right. We have a motives at the back of our mind that's not right. Mga kapatid, let's invite Him. Let's allow Him to affect. Allow natin na i-dip niya or i-touch niya, mga kapatid, and it will be purified. Everything that God touches is being purified. He touches once and He continually touches us, mga kapatid. We see our lives being changed, being purified on and on, mga kapatid. Patuloy niyang inaayos ang ating buhay because His hand, mga kapatid, is being put or His hand is touching us, mga kapatid. That's ever true. That's ever a fact, mga kapatid. Invite God into your marriage. May problema ba ang iyong buhay mag-asawa? You don't have to pretend na perfect ang iyong marriage. Nakikita ng kapatiran mo parang okay kayo. Pero pag nasa dalawa lang kayo sa kwarto, ay there's something wrong, there's a gap. Invite Him. Allow Him to fix what's not right. And don't stop until you see changes. Huwag kang mawalan ng doubt because the devil, his job, mga kapatid, is discourage us. Dinidiscourage na tayo, mga kapatid, sa mga hinihiling natin sa Kanya until our faith fail. Until we fail to wait. Until we fail. Because we know God, He works according to our faith. Siya ay gumagawa ayon sa ating pananampalataya. And if the devil is successful, kung matagumpay ang kaaway na bigyan tayo ng discouragement, mga kapatid, we know our faith, mga kapatid, fails, drops down, mga kapatid. At doon minsan nagiging longer ang ating paghihintay. Revisit your old prayer life. Allow God. Invite Him. Invite Him also in your children's lives. Gusto kong sabihin sa iyo, tatay, nanay, wala sa iyong kapangyarihan ang pagbabago sa iyong anak. No matter how you discipline him, no matter how you give all he wants, wala kang power to change him. What you just can do, ang kaya mo lang gawin, imbitahan ng Diyos sa iyong anak. Intercede for him. Invite on behalf of your child na hindi niya alam manalangin sa Diyos. Panalangin mo, Lord, I invite you to my life. I invite you, iniimbitahan kita, Panginoon, sa buhay ng aking anak. Liwanagin mo ang kanyang isip. Keep on.
Keep on praying, mga kapatid, until na i-reveal niya sa'yo the right words na kailangan mong sabihin sa Kanya. Hindi laging pabugtak. Hindi laging, mga kapatid, hindi laging in an anger manner, mga kapatid. God knows them more than you do, even if you are their parents. Invite God, Lord, I invite you to my son. Work in his life. Keep on praying. Huwag kang mapagod. Keep on. And while you are praying, you are imagining what your son can be, even though because God, mga kapatid, many times can give us vision of what can happen, mga kapatid. And it will help your faith to believe. Kasi minsan, we people are dependent on images. Nagdidepend tayo. We are prone to depending on images. Kung anong nakikita natin. Because images produces words, produces emotions, mga kapatid. So allow God to speak to you or show you, ipakita niya sa iyo what can happen for your child habang nananalangin ka sa Kanya. And I believe it's always positive. It's always life-changing, mga kapatid. Allow God to invite to your finances. Sa iyong buhay pinansyal. Invite Him. Lagi na lang nating kabigatan yung finances natin sa buhay. What's wrong? Maybe imbes na magkaroon tayo ng panahon to invite God in our finances, mas ang isip natin nakatuon sa finances. Mga kapatid, invite God in your finances. Imbitahan mo siya. Manampalataya ka that He is the supplier of all need. Hindi mo kailangang mag-worry about your finances. Whoever you are, anuman ang kalagayan mo sa buhay, nakatapos ka man sa pag-aaral o hindi, ang Diyos natin, mga kapatid, ay napaka-variety, mga kapatid, ang Kanyang pamamaraan to supply our needs. Invite Him in your finances. Invite Him in your regrets. Marami kang regrets sa buhay. Sana hindi ko ginawa to. Sana ganun ang ginawa ko. Mga kapatid, I give you hope right now. Invite Him in your regrets. Let Him give you the true hope. God gives you the true hope. My brothers, my sisters, to recover from all of those regrets na nagahan pa rin o gumugulo pa rin sa iyong isipan. You didn't have to live in your past. Hindi mo kailangang mamuhay sa iyong nakaraan. There's something greater ahead of you. Merong mas maliwanag na future para sa iyo, kapatid, sa ating Panginoon. Kung nagkamali ka man kahapon, mga kapatid, invite Him to your bad decision. Repent, change your mind. He forgives. Huwag kang magkaroon ng doubt sa kakayanan ng Diyos na mag-forgive sa iyong buhay, sa iyong kasalanan. Amen. Come into the place where I already acted out of my emotions rather than your word and created trouble. Allow God. Invite Him. Imbitahan mo siya sa lugar ng iyong buhay kung saan ay nagdesisyon ka bunga ng iyong emosyon, hindi sa knowledge mo sa salita ng Diyos at nagkaroon ng trouble, kaguluhan sa buhay mo. Invite Him into the house na hindi mo dapat pinatayo o binili kung bumili ka man ng bahay. Invite God sa job na dapat ay hindi mo tinanggap o pinasukan. Invite Him in the door you should have not opened. Invite Him in the deal you should have not made. Invite Him in the place you should have gone to. Invite Him. Di ba ang Diyos na lagi siyang naglilid sa atin? Minsan, mga kapatid, we insist our will. You can still win where you have been defeated, sabi ng isang preacher. Even though you are in an obvious defeat already, you can still win there. Invite God. Let Him invade your situation. Invade your heart, your mind. God will give you a new sense of direction, mga kapatid. Invite Him into the open door you already gave. He already gave. Invite Him, imbitahan mo ang Diyos. Invite Him to be just there while you worship Him. Imbitahan mo siya habang ikaw ay nagpupuri, nagsasamba sa Kanya. Imbitahan mo siya na punuin ka ng Kanyang presensya, kapatid. Invite Him to hear the words that you are going to speak. Words of praise, words of prayer, words towards Him, mga kapatid. Invite Him to hear what's going in your heart, what's going on in your heart. Imbitahan mo ang Diyos na pakinggan kung ano ang nagaganap sa iyong kalooban, sa iyong puso.
Imbitahan mo ang Diyos upang pakinggan niya ang sinasabi ng iyong puso. God doesn't work by invasion. God works by invitation, mga kapatid. So sa gabing ito, mga kapatid, whatever state na tayo ay nandoon na, anumang kalagayan na natin ngayon, we can renew our mind. We can go pwede ulit tayong pumunta sa Kanya. Lumapit sa Kanya. I-set aside natin ang past natin. Kung may failure tayo, may pagkakasala tayo, admit it to Him. Confess lang, ang sabi niya, sabihin mo lang sa Kanya, Lord, kung ang ginawa ko ay mali, tama ka, patawarin mo ako. Accept His forgiveness and keep on. Ano ang itutuloy mo? Invite Him in more areas in your life. Invite Him in your office. Invite Him in the places that you go every day. Invite Him in the marketplace. Invite Him in the school. Invite Him. Invite Him in your studies, all areas. Kahit sabihin natin hindi directly related sa ministry ng ating Panginoon, every areas of our life, invite Him, imbitahan mo siya. Dahil ang Diyos, He is very willing to come. He is very willing to help you. At hindi siya napapagod, kapatid, na tulungan ka niya. He is continually ever powerful, faithful, able, mga kapatid, to help you. Kasi ang gusto ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, ay ma-fulfill natin ang purpose, maging matagumpay tayo. At the end, maging kasama natin siya, mga kapatid. Kahit sino ka man, huwag mong tingnan ang sarili mo based on the lens of human principles o kung anong paningin ng tao sa iyo, kapatid. Tignan mo ang sarili mo ayon sa paningin ng Diyos sa iyo. Nilinisan ka na, napakahalaga ka. You are a gem. Ikaw ay tinatawag na kayamanan sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Hallelujah. Allow Him. Invite Him even in your way of prayer. Minsan, nananalangin ka, naantok ka na mamaya. Invite Him, Lord. I invite you. Because God even helps us to pray. Ang pananalangin ay hindi nating sariling gawain. We can allow God to pray through us. We can partner with Him. We can pray for His will. Pwede nating ipanalangin. And I want to tell you, kung wala kang may panalangin, just allow Him to pray through you because He knows better than you do, kapatid. Mas alam ng Diyos kung ano ang dapat mong ipanalangin. And do not worry kung hindi mo maalala at ipanalangin ang pangangailangan mong pisikal. Dahil sabi ng Biblia, mga kapatid, ganyan ang mga hintil, ang mga pagano, ang kanilang iniisip lang ay yung kung ano ang kanilang kakainin, kung ano ang kanilang iinumin, isusuot. It doesn't matter if you pray for your physical needs or not. Dahil sabi ng Bible, alam na niya ang iyong pangangailangan. So you begin to what's more important, His will, His desire, with respect to you. Yung kanyang kalooban sa iyo, yung kanyang kalooban sa kanyang kaharian, na-involve ka. Dahil gusto kong sabihin sa iyo, no matter how small you see yourself with, you are a part of His kingdom. Meron kang assignment na nakatenga. And don't jump to doing those assignment until you are empowered. Huwag tayong magkaroon huwag tayong makontrol ng tinatawag na pressure. Napre-pressure tayo, mga kapatid. Hindi yun ang design ng Diyos na tayo ay ma-pressure na ang gagawin natin, we understand our job, yung responsibility natin as Christian, at ang gagawin lang natin is we rush into them. When we say we rush into them, dagli-dagli tayong pumupunta dun at ginagampanan natin. And I'm speaking about teaching the Bible study, sharing the Word of God. If you are pressured to do it, don't rather do it. Huwag mo na lang gawin. Ang gusto ng Diyos, masundan natin ang kanyang flow. Merong joy, merong gladness na mararamdaman mo, mga kapatid, if you're going to fulfill a ministry na binigay niya sa'yo. Hindi pressure, hindi panic, hindi confusion. Kasi ang gusto ng Diyos, He wants us to spend time with Him first before we go out and serve others. Hindi yung nagpe-perform lang tayo sa Kanya, nagpaparamihan tayo ng points, ng score, at huwag mo ring isipin, mga kapatid, yung mentality na merong minus points, plus points sa Diyos. No, mga kapatid, it doesn't work that way. Huwag nating gayahin ang mentality ng mundo na ito na they are just performing things to gain plus points, at kapag nakagawa sila para daw minus points. No,
Hindi ganyan, mga kapatid. We are not performers in front of God. Ang gusto ng Diyos sa atin, we stay. It doesn't matter how long you stay with Him, na wala ka pang nagagawa, na trabaho na binigay niya sa'yo. Dahil ang gusto ng Diyos ay mapunuan ka. Ang gusto ng Diyos yung gagamitin mo sa pagtatrabaho sa Kanyang kaharian ay nagmula sa Kanya. Hindi nagmula sa iyong talento, sa iyong amor, sa iyong tinatawag na karisma, mga kapatid, natural talents, and so on and so forth. Ang gusto ng Diyos, He wants to fill you with everything, with love, with joy, with everything na kailangan mo para pag tumayo ka, mga kapatid, doon sa gampanan na ibibigay ng Diyos sa iyo, you don't have to panic. Hindi mo kailangang matakot. Hindi mo kailangang dumepende sa iyong sarili. You know, you are there because God sent you there. At hindi ka rin matatakot kahit hindi ka sobrang edukado na tumayo sa kahit sinong tao na kaharap mo because God is going to speak through you. Magsasalita ang Diyos sa pamamagitan mo. Huwag kang mag-doubt. God can quicken your minds, your thoughts. He can reveal things on the spot na hindi mo pa nalalaman before, mga kapatid. That's how God works. Because God is trying to restore the perfect relationship that existed between Adam and God before they sinned. They keep walking with God. They keep walking with God. They keep talking with God. And even though may imperfection pa dyan, mga kapatid, we are going to that direction. Tayo ay pumupunta doon. We are trying to be restored to our perfect state, mga kapatid. And when I say perfect state, ay yung meron tayong continual communication and connection with God. Hallelujah. Para kahit saan man tayo naroroon, assured ang kanyang guidance, assured na mafulfill ang kanyang plano sa atin. So sa oras nito, mga kapatid, let's take the time, mga kapatid, to come before Him. Be confident. God wants you to appear in His presence. Huwag mong pakinggan, pwede tayong tumayo, huwag mong pakinggan yung guilt. Huwag mong pakinggan yung shame. Huwag mong pakinggan yung past mo na nagbubulong sa you are just like this and that. Come before Him and expect God has something to do in your life na hindi mo man maisip ngayon is going to reveal it to your life. Hallelujah. And you will perpetually praise Him and thank Him and serve Him and love Him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo lumapit sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Let's receive His love. His love is something causative. His love causes us to do the things that pleases Him. I will come and bow down. Hallelujah, Jesus. If you feel God's presence, pwede kang lumuhod na sa oras ito, kapatid. And bow down Hallelujah, at Jesus. your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure